Nilamon ng apoy ang tanggapan at gusali ng Department of Public Works and Highways. Ito po ay riyan sa lungsod ng Quezon sa may Barangay Piñahan. Inaalam pa ngayon kung ano ang mga nasunog na mga dokumento kung meron man. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, ano bang sabi? Meron ba mga dokumentong nasunog? Alex, may mga nasunog dito sa mismong loob ng opisina ng Department of Public Works and Highways BRS building dito mismo sa loob sa Barangay Piñahan sa Quezon City, pero hindi tinukoy ng pamunuan ng DPWH kung ito ba ay kaugnay doon sa iniimbestigahan na flood control projects, pero kanilang tiniyak na hindi ito konektado doon sa mga kasalukuyang issue na iniimbestigahan at taging ang mga nasunog sa loob, yung mga kagamitan sa ginagawa nilang mga research. Mag-aalauna ng tanghali kanina nang lamunin ng apoy at magkaroon ng napakakapal na maitim na usok ang gusali na yan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Barangay Piñahan sa Quezon City. Kitang-kita pa sa video na kuha ng mga netizen sa ilang mga katabing gusali at karatig gusali ng nasabing DPWH ang napakakapal na usok. Agad na iniakyat sa ikatlong alarma ang sunog sa bilis ng pagkalat ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy sa nasabing parte ng gusali kung kaya't maraming mga bombero din kaagad ang rumisponde sa sunog. Hindi naman nila matiyak kung saang bahagi ng gusali nagsimula ang sunog. Hindi po namin ma-pinpoint anong office po, pero sa third floor po nagsimula po yung sunog. Ang sabi po ni ma'am is office lang po to na mga personnel po nila. Hindi naman po 5 opisina lang po ang nasunog, pero meron po pong opisina na hindi naman po kinain po ng apoy. Kinumpirma naman ng pamunuan ng DPWH na walang mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa umano'y flood control anomalies ang nasa loob ng nasunog na gusali ng Bureau of Research and Standards o BRS. Ang BRS ang tumatayong tanggapan na namamahala sa pagpapatupad ng mga pananaliksik, pag-aaral, pilot testing at pagbuo ng mga polisiya para sa mga proyekto ng infrastruktura ng pamahalaan. Ang mga nasira pong dokumento ay mga reports sa mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research, yung materials na naturally occurring sa bawat region at district offices. Mga calibration reports po. In general po, wala pong documents pertaining to the issues na yung pong pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagko-conduct ng research. Batay sa inisyal na report, nagsimula ang sunog sa isang computer unit sa loob ng Material Testing Division na umano'y biglang pumutok. Bandang 1:50 ng hapon kanina nang ideklara ng BFP na fire out ang sunog sa gusali. Wala namang napaulat na nasaktan sa naganap na sunog dahil agad na nakalabas naman ang mga empleyado ng nasunog na gusali. Opisina po, may mga tables po, computers. Palis parang konti lang naman po sila. More on research lang po yung building na to, ma'am. Research lang po talaga sila. Sa ground floor po, para meron sila tarang testing center po ng mga gamit po nila. Samantala, Alex, magsasagawa rin ng sariling investigasyon ng DPWH para tukuyin yung lawak ng nasirang ari-arian at matiyak na hindi na mauulit itong kaparehong insidente. Ang Office of the Ombudsman nagpahayag naman na kanila na rin ipinag-utos ang pakikipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation at NBI at Bureau of Fire Protection para tukuyin din ang pinagmulan ng sunog. Gayon din kasi ng gagawin nilang investigasyon na alamin kung may naganap na arson o sinasadyang pagsunog sa nasabing pasilidad, bagay na mainit ang usapin ngayon patungkol nga sa ahensya, Alex. Okay, Erlo, bagamat siguro tatanggapin ng taong bayan ang kanilang paliwanag na wala ngang nasunog na mga dokumento, partikular dyan, dun sa iniimbestigahan ngayong flood control project, no? Pero maaaring tanungin rin ng taong bayan, baka hindi lang sa flood control ang iimbestigahan ngayon ng ICI, baka yung ilang pa mga proyekto tungkol sa mga tulay, mga farm to market road, at ilan pa.
Di ba yung pinagmula ng sunog ay, kung daw nagkakamali, ito daw yung material testing office? Yes, Alex, ang sabi sa atin ni Director 4 kanina ay from doon sa opisina na yon ay pinagmulan ng sunog yung isang pumutok na computer set. Pero hindi na niya idinetalya sa atin kanina kung ano yung pinaka mga papeles na nandun sa loob na nadamay din sa sunog. Kasi typical office talaga yung itsura nung mismong lugar kung saan yung sinasabi nila nagmula yung sunog. Pero kumbaga may mga kada isang cubicles na may mga computer unit. Ang yan ngayon ang isa sa alamin ng DPWH kung ano-ano yung mga papeles na yon at kanilang tutukuyin yan sa gagawin nilang press conference sa mga susunod na araw, Alex. Kaya ako nabanggit yung tanggapan kung saan nagsimula yung apoy, yung sa Material Testing Office. Dahil kapag ang isang proyekto ay substandard, maaaring dumaan sa kanila. Research office yan di ba, Erlo? Yes, Alex, yung opisina rin kasi na yon ay kanila, doon din nila kasi tutukuyin kung ano yung mga materyales o gaano kakapal na bakal, gaano kakapal yung semento, ano yung itsura ng tulay na dapat na gagawin o infrastruktura na dapat na gagawin o kung yung ba yung infrastruktura na yon ay aayon doon mismo sa lugar na pagtatayuan. Kaya ang napakalaking tanong ngayon, Alex, baka mamaya nga kasi usapan din ng ating mga kababayan, agam-agam din ng ating mga kababayan, baka part din sana ng gagawing pagsilip sa investigasyon yung mga nasunog na kagamitan o mismong papeles doon nga dito nga sa mismong opisina ng BRS ng DPWH, Alex. Ayun, naarok mo rin na Erlo. Okay, maraming salamat Sir Erlo Bringas. Mata natin, dyan po sa nasusunog na tanggapan ng DPWH.